Comeback pala to, kaya yun, na-miss ko rin bumatil. Bawa sa akin kung mamaya yung stage tingin ko. Sana wag ako magkalat, pero bibigay ko lahat mamaya. Man, sobrang exciting. Malapit sa puso ko ang zoning kasi nag-debut ako doon sa pinakaunang zoning sa lahat. Masasabi siguro na pinaka-popular ko na battle is sa pinakaunang tournament zoning. Medyo poetic para sa akin na sa zoning ako magbabalik after more than a decade. Tingin ko magaling si Saint Ice, nare-respeto ko siya bilang battle MC at yun, tingin ko magaling din yung sandat ng ginagamit niya, hindi pang karaniwan. Kaya pinagandaan ko rin talaga siya ng todo at sana mabigay ko ng style clash yung gagawin namin ngayon. Passion to over anything else. Kaya nandito ako para i-test yung sarili ko at maipag-compete sa best talaga at mailabas yung music ko. Syempre, yung preparation ko dito, same lang din sa lahat ng past battles ko. May improvement palagi. Sobrang big ako sa constant improvement. Kung yung mga ritual o yung methods ko man ay pare-parehas din na may improvement kada battle. Siguro medyo mas gigil lang talaga ako ngayon kagaya ng last battle ko na sa kay Romano. Tingin ko mas ma-master ko yung sarili ko ngayon kung paano maganda ng maayos. Yo, Unico, maraming salamat pare. Welcome back sa atin. Lakasan mo! Kay Saint Ice, galingan natin. Galingan mo mamaya. Gagalingan ko rin sa stage. Doon na lang tayo magkita. At yun, pasayahin natin yung mga manonood. At syempre gawin natin to para sa sarili natin. Let's go. Flip Top, Zoning 17, nandito pa rin, TIU Theater, Makati Central Square. Paliman laban na ng gabi. Flip Top magigay para sa parating natin laban. KMP Cash, Buenas, Hype Beat, Real Jokes, Black Manila, Crown Manila. Shoutout sa lahat mga represent collab, lahat ng MCs na buo ng liga, lahat ng mga galing pa ng 1 Minute Luzon. Siyempre lahat ng mga kasama natin dito ngayon. Sa kanan ko, galing Pangkaloocan para sa inyo, ang pagbabalik, magigay tayo lahat para kay Unico. Hinigisingin sarili, mahimbing na tulog na dapat itigil o dapat patulin. Ngayon mo sabihin kung di ka kikilos, may bagay ka pa ba na kayang wasakin? It hurts. At sa kaliwa naman, Parañaque City represent, ang pagbabalik din, magigay tayo lahat para kay Saint Ice. Parañaque stepping kahit saan pa pumunta, dala-dala ko palagi, 30 South alam mo na. Parañaque motherfucking city, Sida, Revere, r/fliptop at shoutout sa lahat ng nanood ng live. Hindi na sila nag-coin toss. Pinili ni Unico na si Saint Ice yung mamili kung sino mauuna. Pinili niya si Unico. Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin. Zoning 17. Unang banat. Unico. Saint! Eddie Old God! Ululwak! Beginner! Kung ako pinag-tryouts, ikaw yak! Repeater! Higit 10 taon ang nakalipas nung pangalan mo sa ligang to ay nag-appear. Abra, Apex, Chris Delano, Ice Rocks, talagang pang Battle of the Year. Kaso ilang taon ang nagdaan na istak ka sa bottom tier. At sa 4 na pangalang nabanggit, ikaw lang di nagkakareer. Isipin mo yon. Usapan ay music, talagang pang good shit yung mga kantang nagawa ni Delano. Habang etong stupid, galawan pa cool kid, kaya walang namamangha tarantado. Si Abra at Apex, 6 digits yung bayad sa multi, wasak kasi kada labas tinatao. Ikaw nasa 1 minutes, kalaban mo newbie, lamang mo dekada, ikaw pa natalo. Paano? Intro na ito nung comeback battle niya, boss. Sana walang uradong magko-coin toss. Uy, hanggang ngayon di pa rin nakaka-move on kala Abra. May pahaging pa nga tong punyeta. Beatle dun sa kumanta ng Diwata. Kasi yung pares nila di bumenta. Paano bebenta? Chris Delano, Ice Rocks, yung tandem nyo pang tangachong. Pagsamahin mo ba naman yung Chris? Rocks, talagang nakakatawa yun. Ang sarap nito sampalin. Kasi ano bang iniiyak mo pa rin? Bakit?
Kung nakalusot ba kayo kay Abra at kay Apex noon sa chemistry nila Fruz at ni Elvis, magagawa nyo bang manalo? May gutom na Icarus at Rapido sa semis. Finals, Crazy Family, kaya nyo ba yun na malampaso? Ang punto ko, oo, nagkamali na nga sa paghusganon yung Orado. Pero para umiyak, higit 10 taon na gago, kala mo naman ninakawang kayo ng kampyonato. Hanggang ngayon yung toss coin, sa isip niya nakamarka. Kala ko ba rich kid ka, ba't iniiyakan mo yung barya? Kaya nga ako napansin nyo, di ko na pinatoss coin kanina, para di na rin nag-iingay ito. Patunay na wala. Kaya nga di ko na pinatoss coin kanina, para di na rin nag-iingay ito. Patunay na wala akong pakialam sa barya, o lagi binibigay ko. Ikaw na pinapik ng una sa atin. Bilang party, dako na nga din. Total di na kailangan pa ng toss kasi bibingo ka na sa akin. Dapat sumuko ka na nga lang. Wala kang palag sa labang to. At kagaya ng nakasanayan, hagis nyo na yung puting bimpo sa santo. Galingan mo. Kasi kung hindi, ako'y malabo na tumingala. Pakita mo ngayon sa mga tao na santo ka nga. Sige, talunin mo ako, gumawa ka ng himala. Yung dinurangin na naman, panay week lang na tayutay. Huwag niyo ako sigawan ng bawi, babawian ko tong buhay. Napag-iwanan daw ako. Oo, tama ka bro. Kasi long hair na siya. Tapos ako kalbo! Uy, mga po sinabi mo, putang ina mo ka. Di, sige, okay na. Pa on the spot na konti, pampainit lang, nakalimutan ko na kung paano. Okay lang ba? Okay lang ba? Hindi ka halata. Ina-add mo pa ako sa FB, men. Nung tapos ka na magsulat, kinancel mo yung friend request, hindi ka obvious. Pwede kang spy. Spying kita dyan eh. Ito yung pinaiyak nung batang minumura yung nanay. Pero nag-aangas pa din. Yun siguro yung resulta kapag 6 minutes ka lang tinutukan ng tatay. Skin-out pa ako nung laban ko sa Motus. Oksigago. Nung napanood ng yung performance, problemado. Kasi pinanood, gusto niya daw makita yung kung paano daw yung presence ko. Ang corny nun, tol. Nakita niya tuloy kung paano ako mangain on stage, parang Ozzy Osbourne. Kita mo, yung semi-freestyle ko pa lang, wala ka na agad, wala kang flavor na ganyan. Kaya pwede ka na uli umalis go, mayor ng Banban. Pag wala kang ginamit, nagasgas na mga bullshit, sa'yo na tong battle, ipoporpit. Kaso alam naming babase ka lang sa linyahang na ilatag na ng iba, basang-basa na yung blueprint. Zoning, hindi to battle, ito ay movie. Panoorin yung mabuti, mahina mag-construct. Mababa pa yung level, ako konkreto from the ground up. Basta rocks, madaming layer, yung pundasyon ko. Mula Zoning 1, Quantum Cafe, kasaysayan tangina. Doon pa ako nag-try out, kasabayan si Kensa. Sa venue kung saan ang pinakaunang lineup ng flip-top hanggang unang tournament zoning. Mga alamat ng kadigma sa isang laban na hanggang ngayon ay madalas na balikan. Nawala, nagpahinga, panay kanta, ang nalikha. At ngayong zoning 17, ako'y nagbabalik na enigma. Nakakatawa lang na kung saan ako nangarap at nagsimula, ay doon din pala ako tatapos ng pangarap ng iba. Bahay ko to! Bahay ko to! At binook tayo sa zoning para paalala sa'yo kung saan ba lugar mo. Di ba bago mag-construct, inaalayan yung santo? B-side game? Rest in peace, B-side. Pero ang ganda ng boses mo, men. Yung voice niyan, pang curse one. Parang sinumpa. Tunog Apex na hinalo kay Romano King na. Pag pinasubo ng Lil Strux, mas mataas pa yung replay value ng misis ni Carlos Agassi. Ganto tunog kapag takot uminom ng tubig yung mga taong may rabies. Parang ngongo na may sore throat, na nasobrahan Alfonso.
Subukan mo mag-soul milks, tas mumug ka ng zone rocks, baka luminis naman flow mo. Respect! Yan ang bagay na di mo magiget. Kasi ikaw ay fake pecs, parang sintol sa chest mula gupet. Maging cadence, yung bars lang di kinaya nagayahin pa. Ginampanan na budget apex. Galawang dali nga. Pero para kayong Pokemon no? Lux Hearties, Unico, Final Form, Apex! Ikakahon ko tong Pokemon na para bang graded. Para tumaas yung palo ng stats, kinailangan ng teacher na galing sa Leyte. Panghalimaw lang naman rounds niyan kapag kahawak ng trainer, thoughts? Pero wag kayo. Ang kaniyang wordplay, pang mataas na isipan. Bird brains. Kasi ginagamit mo pa din yung choke at saka choke. Chong! Ilang taon na yun bulok. Panis na yung chok mo, kaya yung mga sulat mo durog sa kada performance ko. Pang once in a lifetime. Sa lahat ng verse mo, may narinig na kami dati na punchline na exposed to kay C9. Akala ko ba wordplay ang weapon niya? Malaman ko nanghihingi ka ng linya, weirdo ka, na mali mo sa 9 nang ipupunto kay negatibo kasi 0-0 na, tol. Yung ibang artist may ghostwriter. Kasi magaling sila na lumapat sa beat. Tas ikaw, acapella battler, nagpapasulat legit. Di sa pero sa pagkakaalam ko, yun na lang yung trabaho mo, bitch. Baka naman gusto mo pang ibang tao mag-spit. Kaya pala ang corny mag-rap. Kasi yung ghostwriter niyang may pares, inonsihan siya. Itong lagi nagre-reklamo sa TF kasi datong ay short na. Di ba't di ka nalang mag-streamer sabay Ronnie McNatt, mag-ingat ka sa mga angle mo. Kasi yung minsang inakala nating pinagpala sa kiliti ng tagumpay, ayun pala ay pala sa sarili natin na hukay kasi kung paano mo ipinta ang ibang tao'y refleksyon ng sarili mo na kulay. Pero sige, piliin mo yung mga bunga na madali na pitasin hanggang maubos na't matuklasan yung mas matataas hindi mo kayang abutin, aning. Nandito ako para sa ubusan ng letra, hindi desperado para kumalkal parepa. Lahat ng sakin nag-below the belt. Napuwatan Pereira, welcome to Mortal Kombat. Choose your destiny. Wrestling capoeira, moves ko, Eddie G, Y2J sa mic, Stone Cold Energy, sumulat ka sa rock, Tombstone, rest in peace. Malamway tay, aking target ay si Nico, grabe paggabanat. Halos di kayo makapaniwala sa nakita, para bang mirage lang. First round pa lang, tol! Body bag na kagad! Madali ma-outclass kasi classless to. Nalala ko bigla. Huwag ka masyadong makulit. Sabi niya kailangan ng mirakulo para maging saint. Oo, tama ka nga pre. Binuhay ko yung patay para patayin ko lang ulit. Paisangan mo? Sige, okay na. Madali lang ma-outclass kasi classless to. Ngayon mag-spit ka na makita nila tama lahat ng mga sinabi ko. Tang ina mo, Unico. O diba, pukin ang ina, sumingit pa yung abnoy. Papansin ka masyado, kanina talo ka tuloy. 5-0 bobo. 5-0 bobo. Ang ina. Tapos, sisingit ka ulit, pukin ang ina mo. Yo! Makulit ka eh. Yo! Tapos kanina, final form daw si Apex, kanya pang in-involve. Panibasat ang ina mo, mukha kang bugoy na koy-koy na hindi pa nag-i-evolve. Gago. O diba? Puro selfie verse lang. Wala naman nagbago dito, wak pa din yung mga bara niya. Kung gaano ka bobo dati, ganun pa rin mismo, wag mo nga kaming tinatanga. Ang dapat palitan mo yung estilo, hindi yung pangalan na dinadala. Ang tingin ko sa'yo, Nico, na walang potensyal maging akata. O baka, tirahin mo rin yung sinabi kong ako'y magre-retiro. Well, totoo naman. Kasi feeling ko, di na ako ganun ka-epektibo. Pakiramdam ko ang babaduy ng mga wordplay na nilalapag ko dito. Hanggang sa narinig ko na lang na winordplay mo yung pendeho sa diho! Tangina mo! Wordplay Unico! Tangina! Panis yung parking! Wala na, finish na. Panis yung parking. Tangina.
Tinigil-tigilan ko yung ganyan pagpapatuloy mo, punyeta. Di tatawanan yung wordplay ko kung naunang narinig yun ni Lanceta. Tangina. Pero meron pa mas malala doon kay Espero din, sabi niya, he gets smoke. Tignan natin sinong motus pag siniksik sa bong kasi hindi ka strong. Uy, imbis na hindi ka strong, naging hindi ka strong. Nawala yung H, walang yayan. Ang kulit mo rin mag-wordplay, no? Bigla-bigla ka nagiging kapangpangan. Tangilan to. Pero alam nyo ba kung ano yung pinakatumatak niya na linya? Sasapakin niya daw si Enigma. Sobrang angas, may tira. Sa sobrang angas, 10 taon, di binabattle sa liga. Kaya nag-MMA na lang muna siya. Doon siya nakipagtagisan, walang sawa na praktisan, talagang yung hataw, itinodo. Huling laban daw neto, di man lang daw siya pinagpawisan. Paano 6 na segundo pa lang, knockout na si Bobo. Ang galing mo po pala, sir. Iba din yung pagkaubog. Batak na MMA fighter, literal. Sa ring na natutulog. Sabi pa niya nung pagpasok niyo, sabi na. Kukunin daw yung belt kapag sumalang. Pagpasok sa ring, 6 na segundo pa lang, nanginginig na't kumagapang. Magdadahilan pa yan na kesyo, naunahan lang daw ng kalaban. Ulul ang sabihin mo, ang nauna sa'yo kayabangan. Kasi mayabang pues, sa akin ka tumesting, promise. Di ko palalampasin, tipong pagtapos kong bugbugin tong Saint Ice kahit Saint Luke's, di na to tatanggapin. Ha? Makakatikim ka sa akin at wala akong pake kahit may saint ka dyan sa ngalan mo. Ako'y kilalang iglesia, wala akong sinasanto. Ikaw yung ice, pero ako yung kikinang sa labang to. Reverse Titanic, yung ice naman yung lulubog pag tinamaan ng barko. Ano? Kitang-kita nyo naman ang aking dedikasyon. Kada sampa sinasagad, wala tong limitasyon. May round trip pa ako at mas lalo pang ang didiin yun. Tipong di mo kakayanin kasi hindi ka strong, paki. Gumaling ng 1% ha, yung mga linya medyo intricate. Kaso tol, konti lang views nun, pero panoorin nyo, maganda yon. Yung buong MMA angle niya, yung mga linya galing kay Ultimate, putang ina, mababadibag ka din. Promise, puta nagpapag-ghost right, nagnanakaw ng linya, kadiri, Diyos ko. Oo, iglesia ka mamaya, lulunukin mo yung sarili mong dugo. Tsaka, yung sinasabi mo tungkol sa, ano yun pare, na knockout daw sa laban, hindi ko po maalala. Napakabobo, Diyos ko! Paano ko papanoorin yun? Hindi ko napanood yun, nakatulog ako. Kapag sinabing GL, yung nagtawag na old gods. Kapag sinabing Looney, isa sa mga goat yan. Kapag sinabing Sinyo, hari yan ng jokes man. Kapag sinabing Unico, para machuchoke ako. Yung nakalaban ni ganto, yung nakalaban ni ganyan. Wala kang iniwang marka. Mas memorable pa si Crack, walang yaka. Kasi yung mga top tier, hinahangaan. Yung mga shit tier, tinatawanan. Yung mga permanenteng mid tier, hindi maaalala. Mister, nakalaban ni ganto, nakalaban ni ganyan. Tinalo ni GL at ni Penpluma itong MC na disappointment. Yung dalawang yon naging kagroup niya. If you can't beat them, join them. Si JM, nakakambal mo, nagpalakas sa platforms itong laging dikit sa matataas na tao habang alas 4, imbis nakatikim ng sikat ay nasemento sa nakas na shadow. Mga punches ko, malamani Pacquiao ng kasagsagan. Kaisa-isa niyang linya nag-hit. Malamani, baka Bobby nabubuhay sa anino ng kapatid.
Tinawag pa si GL na stereotype. Kasi di ba stereotypical talaga na hip-hop yo-yo si GL pag nakita nyo? Palakpakan naman! Sobrang bobo nun. Lalo't nang galing sa'yo, saksakan pagka-monotone. Pero nung una ka lumabas, kuhang-kuha mo yung formula, tol. Talagang tumpok. Kaso lang, pakinggan nyo to, ang meta ay pinabangong termino para sa salitang uso. At ang life cycle ng mga uso, hindi lumalagpas ng kalahating taon. Yung mga dating inakala nating mga style pambaon, pagdating sa big stage, ginagawang patapon at alam kong alam nyo na ang daming ganun. Fraud check, hype train derailed. Yung equation mo nung 2020 na pang-winning, irrelevant, obsolete, pilit na yung ending, palaging lulutang yung pagkakaiba ng dinidikta ng trending at lumilikha ng sining. Desperado shit pa more. Kaya ka nire-ridicule pagdating sa video, tol. At mas lalo na ngayong mas lalo kong i-expose kung gaano ka predictable. Ito paboritong yo. Hindi mawawala yung line mark, right? Ginawa na nga no round 1, di ba? Sasabit sa dating punches ng iba kasi mahina kang mag-right. Personals, panggulat, pero sa dulo may whack punchline. Cut words na pilit, apostrophe Y lang, yan. Ang rason kung bakit ang dami na nabobore sa mga battles dahil halos lahat kayo ay ganyan ang style, bulok. Meta pa more, bobo. Sa sobrang desperado makuha yung panalo, lahat ng gulang sinasamantala. Ayaw na magpakita ng bago sa madla basta makuha yung hiyawan ng ibang mga tanga. Huwag niyong intayin, magsisawaan yan sila. May rason kung bakit battle rap minamahal nila, matalino yung mga yan, huwag niyo silang ginagawan tanga. One trick versus artist. Tagasalpak ng pyesa ng puzzle versus nagpinta ng imahit, naggupit na mga piece. Sa sobrang desperado, makuha yung score at impression, nakalimutan na ang battle rap ay form of expression. Makuha mo man panalo sa competition, talo ka lagi sa progression. Biktima ng meta, mga in-upgrade na mema. Ako bago palagi dala, hindi ako the template na writer. Ba't ako makikisakay sa kanila? Ako yung magbe-break ng cycle. And speaking of cycle, sabi mo nung last battle mo, pangit na ito kay inuman ng puta, walang isang salita. Pero comeback namin parehas, palakpakan naman. Wala nang ilalakas yan! Okay na. Nung nalaman na babalik ako, tol, inabangan. Nung nalaman na babalik na to, putang inang yan! Napaka-selfish mo, tol, happy-happy na eh. Gawa ng konting kritisismo, nagretiro. Tas sa tingin mo, may laban pa to? Halatang lata ka, tol. Sa labas matunog, pero kulang naman sa lakas ng loob. Sa buhay ko, naranasan kong gumising na notification ko sa inbox, putang ina, 99. Tas lahat ng yon, sinasabing ako, pati mga mahal ko sa buhay, sana mamatay. Ginawang meme, siniraan, hinusgahan na parang kilala nila ako sa actual life. Pero palaging tinatandaan na may rason kung bakit sila tagapanood at ako yung pinapanood, pare, that's alright. Tas ikaw, sa ganung kababaw, sumusuko ka na, mag-move on ka tanga, kung di mo kaya sikmurain yung mga ganon, yung puso mo pa kaya. Bago ka magpaka-little bitch, tandaan mo tong linyang ito. Kung pinagdaanan mo yung pinagdaanan ko neto lang bago battle natin, malumang may ginugupit na nalubid sa kisame nyo, pero nandito ako. Gusto ko pakita sa anak ko na lahat kaya ma-overcome. Ano papakita mo sa anak mo? Konting hirap lang, game over na. Sana bago ka magpakamatay sa pamamagitan na 16th floor diving, tol, maghanap ka muna na sign. Tas katabi mo billboard ng Nike. Wag. Mali. Hindi ko gusto yun. Nadala lang na emosyon. Hindi ko gusto sabihin yun. Yung mga suicidal thoughts mo, hindi to dapat comedic. Yan yung mga bagay na hindi dapat nilalagay sa writtens bilang tripping at gimmick. Sa susunod na umaaligid yung madidilim mo na feelings, i-reach mo tong digits. 0917-0821-33555. Yun ang hotline ng Greenwich. Pakamatay ka na lang! Pero tinanggap mo naman tong battle na to, pare-parehas lang yan.
Kung di mo kinaya hinaing ng mga tao nung ikaw daw dapat na panalo, abangan mo mangyayari sa'yo gago ngayon ni kay mas klaro na natalo at mas lalong nalampaso. Mas pipiliin ko matalo katulad na sinabi niya na pinakita buong tapang kesa sa buhay ay matalo kasi hindi na lumalaban. Tang ina mo ulit, Unico. Well, okay naman sana. Ay, sorry. Okay naman sana yung mahabang setup, ta selfie bars, wala dong problema. Kaso yung Nike, tapos naghahanap ng sign, kinuha mo lang yun sa Facebook, di ba? Ganun ba yung meta? Oh, di ba? Tapos pukinanginan to, kanina, tinatanong niya, wala nang ilalakas pa. Tanginan to, sana naisip mo. Wala nang ilalakas pa, sana tinanong mo yun sa lyrics mo. Gago. Pero, balikan natin yung 2 for 2. Kung paanong sinirahan nyo si Mike Swift at sinabihan yung peke yung sunugan. Kasi dahil doon napatunayan kung hipokrito ka gago at wala kang... Hipokrito ka gago at... Kasi dahil doon napatunayan kung hipokrito ka gago at basta ka lamang may maanghel. Kasi pagtapos din mismo nung gabi na yon, di ka na binigyan ng laban ni Enigma. Tapos sa sunugan ka bigla bumatel ng bumatel. Uy! Peke si Mike Swift. Peke yung sunugan. Yung ba yung gusto mong palabasin? Ang galing naman ng mga peke. Sila yung tumulong sa'yo nung panahong wala sa'yong pumapansin. Ang galing naman ng mga peke. Sila yung tumulong sa'yo nung panahong wala sa'yong pumapansin. Para magkaroon ng racket, kinain na lang niya yung mga dinura niya na lait. At dun sa dating tinitira niya, dun din mismo siya lumapit. Kaya hindi ka pwedeng maging santo. Alam mo ba kung bakit? Kasi yung santo sinasabitan, hindi pa sabit-sabit. Ulul wala kang paninindigan. Ulul wala kang paninindigan. Kagaya ng ginagawa niya ngayon, tignan nyo. Biglang bait-baitan, oh. Asa na yung eyes na barumbado? Yung naninigaw, namamangga, naninindak sa entablado. Anong tawag dyan? Maturity? Ulul wala kang magagago. Ang tawag dyan, desperado. Handa ka ng baguhin buong sarili mo. Magustuhan ka lang ng tao, tarantado. Diyan tayo nagkaiba kasi ako, binangga yung malalaking grupo. Kahit mapagkaisahan. Sinagot yung mga idols, wag lang akong pagtawanan. Kasi wala akong pake kahit di ako magustuhan ng mga yan. Ang importante, pagdating sa dulo, yung sarili ko na pangatawanan. Kasi ako'y veterano na rin maglaro. Saksi yung marami dyan. At para mapatunayan kung tunay itong santo, tinapat siya sa Vatican. Ha? Pero mga iba, sino dito nakapanood ng laban nila ni Espero? Yung 1 minutes, sabi niya doon, kahit naman matsambahan mo ako ngayon, ako pa rin mag-uuwi ng trophy, bro. Trophy, bro! Trophy. Dali lang, ha? Suot mo nga ito sa balakang mo kung kasya, ayop ka. Pero wala naman dun nakakapagtaka. Sadyang ganun lang talaga yung effect. Nakatulog nga, di ba? Kaya di niya alam yung itsura ng belt. O baka sabihin, pwede din naman tawaging trophy yung belt kasi parehas lang naman reward yun, huwag ka lang masyadong maselan. Tanga, magkaiba talaga yung trophy sa belt. Bobo ka lang talaga kahit kailan. Porket parehas sa reward, tatawagin mong trophy yung belt. Tangina, o sige, pagbigyan natin tong epal. Eh di trophy din pala yung tawag mo pag nakakakita ka ng medal, di ba? Bobo ka eh, kaya nga di na lang kita pinagandaan ng maayos. Kaya nga di na lang kita pinagandaan ng maayos. Kasi, ano pa bang hinahangad mo? Tanga, praktisan lang tingin ko sa'yo, hindi battle rap to. Sadyang, ensayo lang talaga yung dahilan ng paglapag ko at gusto ko lang gawing punching bag yung body bag mo. At last, sa mga nabitin sa inanda ko, masasabi ko lang, sorry. Tingin ko rin naman siya yung mas karapat dapat manalo kasi yung mga banat ko, corny. Tingin ko pare, nakuha mo talaga. Congrats sa'yo yung all 3. Bilang parangal, sana tanggapin mo tong belt, tayop ka. Banat, pakinggan natin. Huwag mo ibigay sa akin yung panalo. Sabi mo nga bumait na ako. Mas mabait ka pa rin, gago. Binigyan mo ko libre na panalo. Bilang regalo. Ulti pa din, tanginang nyo, ha?
Parang gago. Talagang hindi na kita angasan dito. Nakita ko naman hindi mo kaya yung game pag malaro mano-mano. Kupal ka ba? Hindi mo ako matatalo kahit pagtulakan mo pa. Yung unang 2 round, sabi ko panoorin nyo mabuti, putang inang niya talaga. Yung unang 2 round, mula 8 anggulo, pagka-project nito. At ngayon magigets ninyo mula sa lente ko. Game? Kailangan mo na talaga malaman lugar mo. Kaya yung tagpo sa zoning, zoom out. Yung karera mo, ang bagal ng takbo. Gawa ng whack mo na boses, zoom out. Kaso know it all. Piling aral itong peke na toti, zoom out. Kaya nanatiling one-trick ponying pinapahamak na mga pilit niyang wordplay, zoom out. Hanggang naging lost in the sauce. Hindi na naka-step up sa mid-tier, zoom out. Palagi kasing nakikiusok kaya nawala na ng baga sa meta ay victim, zoom out. Ang yabang pa, pero mahina naman pala puso dahil sa konting kritisismo nagawa na magretiro, zoom out. At lahat yan ay resulta ng maingay na bibig mo at makitid na isip mo at mahina na dibdib mo, zoom out. Tatanga-tanga, malamang nagtataka ka pa, but may theatrics dineliver. Zinoom out ko ng zinoom out yung mga anggulo kanina para makita mo yung bigger picture, para makita mo mga mali mo. Imbis nag-aangas palagi, para makita mo yung mga reason kung ba't sinasantabi ka, pre, para makita mo nakalayo ka pa sana kung nakinig ka lang sa akin, para makita mo pagkakaiba ng panalo tsaka talo, mapabattle, mapabuhay, yun ang pagkakaiba natin. Sana kita mo na. Sana kita mo na, tol, concerned ako sa'yo. Kasi hibang lang ang paulit-ulit tas nag-e-expect ng pagbabago. Lahat ng angle magkakonek sa kung bakit di ka makakonek sa mga tao. Ano kala mo talaga? Gas-gas angles mga baon ko? Asa ka patanga. Ginagawa ko nga lang one-liner pagkatao mo. Iisa ang storya nung 3 act. At ito'y talambuhay ng bitch. Hindi nyo nakita sa pag-program? Ako nagsulat ng script, sinabi ko na mula round 1. Panoorin nyo tong movie now showing, paalam Unico, ito ang huling na viewing. Shoutout do kay kuya na nakasando. Na pag ganun react niya, nakita niya si Unico dito rin na Rambo. Kitang-kita ebidensya ng pagka-fake niya. May duda pa ba? Kita nyo naman sa film, kada round, kuha ko na. Pagkatapos mong madali, magsaslide ka pa retirement, di ka na makaka-atras. Dinirect ko lang karera mo pare, para maganda palabas. Mag-focus ka na lang sa trabaho, hindi ka na nababagay na mag-rap promise. Lalo't napunit ko na papel mo, ilalagay kita sa box office. Ito'y butterfly effect ng kanyang buhay na overwid. Yung panay meta, walang metamorphosis. Kaya, saan ka kumuha ng apog, pumuna ng tao na sumubok maging greater? Lahat mo pa pagkatalo ko, di ba? Eh kung sa loob-loob mong putang ina mo ka, alam mo may puso ka ng quitter. Eh tayo pa! Round 1, outclass sa pen game. Round 2, exposed yung gameplay. Round 3, pang-Academy Awards na. Ganyan dapat nyong i-expect pag sa Ice Rocks, complete action, comedy at drama. Wala na. Lahat sila ay witness na panay ka lang BS at yung sa akin ay all true. Pinakitaan ka ng clinic and I did it with a sickness. Mga ngailangan ng docu. Dahil based on a true story, kahit tapos na ating battle, kahit tapos na ating battle, buong buhay na binabaon kita. Oo, tapos ka na nga pare, pero para lang tong Marvel, kahit yung mga credits ay pinapanood nila. Ultimo bloopers ng buhay ko, alam mo yun. Ultimo bloopers ng buhay ko, nagmimistula na highlights. Yan yung mga pampatamis sa tuwing nagtatagumpay at nakukuha yung grand prize. O pwede rin naman sa susunod na isa buhay if that's fine. Is that fine? Then that's mine, yung trophy. Parehas tayo galing sunugan. Pero pag sweep ko sa'yo ngayon, babalik ka ng sunugan at uuwi kang garapon. Siya daw yung sniper ni Enigma. E taob ka nga sa sight. Makitid scope, lagpas sa line. Tinapatan to ng sharp na eyes. Pinapalipit ni boss mga assassin kapag wala na yan sa prime.
Pero makatao pa din ako. Tanginang yung tropa ko to. Sana ang momentum mo sa buhay ay manumbalik. Kaso magkalaban tayo, so just not today. Pagbanggit ng last 10 seconds ni Boss Arik, Max Holloway! Kaya pwede ka na mag-bow out. Hindi na para mag-encore kahit kailan di ka na makinailangan ng rap, bro. At di na namin kailangan yung mga pilit mong play. Nilagay ko na yung pinali mo sa teatro. Mala Inception. Kasi hindi niya alam kung tapos na ba yung masamang panaginip kasi. Biglang mag-e-end to habang yung top niya umiikot pa din. May susunduin na ulit yung mga angel dyan. Pagpanek ng Heaven's Gates, isa lang question ang nakamit mo ba na fate ay katumbas ng mga praise ng mass? Ngayong ikay ibinalik anyong abo ka na ulit sa kamay ni St. Ice Rocks. Pray for us! Zoning 17, Unico vs. St. Ice, mag-ace pang beses para sa kanilang pareho. Solid yung laban na yun. Boto ng urado, 3-2, magigay para kay St. Ice. Pinotok si St. Ice. Actually, parang ano lang to eh, parang Katana Mirage lang to kasi parehas sila, halos equal sila sa punchlines pati sa rhymes, sa overall lyricism. Binasa ko lang kung sino yung mas nagpakita ng unique o creative. Para sa akin si St. Ice yun sa round 2 at 3. Round 1 medyo pantay sila pero siguro ang nakita kong problema kay Unico ay medyo nag-umikot lang sa mga usual angles habang si Ice ang daming pinakitang bago na effective, na solid yung mga nagawa niya. Pero yun, magandang laban yun, St. Ice. Yung bagsik, ginudge ko na lang siya kabuuan kasi para sa akin si Unico mas tumatama sana yung ano niya eh. Mula umpisa hanggang kalahati pero hindi niya natapos ng mas malinis hanggang round 3. Tapos si Isaacs naman overtime pero mas sumasa pa kasi saka mas maganda yung mga tinatakil niya dun sa mga kada linya niya. Yun, siguro mas nagustuhan ko lang yung material ni St. Ice pero pwede rin sana kay Unico yun. Pero, yo, Surhenyo, ako yung isang bumoto kay Unico. Actually, maganda naman yung laban nila. Bumase na lang ako din sa haba ng pyesa kasi siyempre bilang battle MC, nire-respeto ko yung mga sumusunod sa time limit. Lalo na, although kahit di siya isa buhay, pero yung mga punchline kasi ni St. Ice nasa bandang dulo, which is parang kinat ko na yung round yan dun eh. Kumbaga ano, maganda sana yan kung mas nasiksik niya ng onte. Pero overall kay Unico, sumunod siya sa oras at balanse lang naman yung mga bigay niya. Every once in a while, nakakapagbagsak din siya ng mga bars. Kaya yun, Unico, all three. Binoto ko si Ice, isa ko sa bumoto sa kanya. Round 1 binigay ko sa kanya. Medyo sa round 1 ni Unico, medyo ngalay ako dun sa mga napili niyang angulo. Tapos sa round 2 naman, yun yung pinakamalakas na round ni Unico sa tingin ko. Ayun, sa kanya talaga yung round 2 malinaw para sa akin. Kasi yung round 3, binigay ko pa rin kay Ice. Ang naging problema, pababa na yung energy ni Unico ng round 3. Pero ayun, Black Manila. Isa ko sa bumoto kay Unico. Para sa akin, yung all 3 rounds naging parehas ng takbo. Overtime lagi si St. Ice kaya mas dumadami yung punchline niya. Ang hirap ikat lalo't halos lahat ng mga punchline ni St. Ice nasa dulo. Kaya pag kinat yun, piling ko lalamang na si Unico. Kaya ayun, para sa akin, Unico dahil na rin sa sobrang dami ng oras. Unico. Yun, nagagalit ako sa sarili ko kasi hindi ko na-spit na maayos yung third round ko. Feeling ko ang dami kong stutter doon. At kapabayaan ko yun kasi kagabi lang ako natapos ng third round ko eh. 1 and 2 talaga yun yung napulido ko. Tapos yung third round, nagulat ako wala na akong iaanggulo kay Ice. Kaya nangyari nagawlaw sa third round. Makakatikim ka sa akin at wala akong pake kahit may saint ka dyan sa ngalan mo. Ako'y kilalang iglesia, wala akong sinasanto. Ikaw yung Ice, pero ako yung kikinang sa labang to. Reverse Titanic, yung Ice naman yung lulubog pag tinamaan ng barko. Ano? Man, sobrang saya
as expected. Well, kung paano ko na-picture sa utak ko na grabe, iba yung energy ng crowd, lalo dito sa TIU. Para siyang para siyang fever dream kasi sobrang, para sa akin na yung first hand experience, parang roller coaster yung laban namin, palitan ng momentum, tas barahan talaga, letrahan talaga, katulad nung sinabi namin sa isa't isa bago pa yung battle. Nakakatawa lang na kung saan ako nangarap at nagsimula, ay doon din pala ako tatapos ng pangarap ng iba. Bahay ko to! Bahay ko to! After nito, ang plano ko, bumatil ulit. Baka mamaya pagkausap ko kay sir, bihin ko, salang mo na ako ulit kasi gusto ko talagang bumawi. Sa mga naniniwala dyan, kung meron man kayo na nandyan, promise babawi ako sa inyo. Music, syempre, alam ko ito yung lagi sagot. Pero, syempre, hindi naman tumitigil yan. Battle lang, hip-hopan lang. Titingin ako ng plaka mamaya sa labas dyan. Patuloy nyo lang suportahan yung Flip Top Battle League, men. Hanggang sa susunod na mga salin live, Flip Top lang tayo. Hanggang sa mawala yung mga unang staff o yung mga unang battle MC, kami mawawala na kami sa mundon to. May Flip Top pa rin. Para tuloy-tuloy lang yung battle rap. Para pag nasa langit kami, nakatingin kami sa baba, ang galing ng Flip Top, tuloy-tuloy. Supportahan lang natin lagi ang Flip Top. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa buong Parañaque City. Palagi, Revere syempre, r/fliptop, sa SIDA, sa lahat ng tropa na pumunta at lahat ng pumunta ng live. Maraming salamat, tuloy-tuloy lang tayo, men. Pangat lang na pangat.